po ayoko na po makadagdag pa sa sama ng loob niyo. Pero medyo nakaka-frustrate lang po kasi kahit anong gawin ko, ayaw talaga sa akin ng kambal ang masama pa po nito, mas lalo silang nagagalit sa akin, lalo na't lagi po kami magkakasama. Ina, ipangako mo sa akin, kahit anong paninindak ang gawin nila sa'yo, hindi ka agad susuko. Pangako mo sa akin. Lola. Yung mga nangyari sa atin, yung mga natutunan natin sa buhay, yun ang mga gusto kong tumatak sa isipan ni Yuan at Joanna. Yun ang mga pinakamahalagang mapapamana ko sa kanila. Wala po ba talagang masakit sa inyo? Okay lang ako. Pasensya na. Okay. Sige. Hindi ko matanggap na lagi tayong talo at lagi tayong masama sa tingin ng lola nyo. Siguro dapat mag-change na tayo ng tactic. Si Lola ang kailangan magbago ng isip. Dati ako lang nakakapambola sa kanya. Tapos ngayon nagpapa-audition sa ina na yun. Well, not for long. Kaya nga tayo nandito eh. We're a demolition team. We will continue sabotaging Ina at haharangan natin lahat ng mga plano niya sa kumpanya. At sa resto. Joanna, baka hindi na nag-work yung ganyang style. Dapat ata, palitan nyo na yung strategy nyo. Instead na ina-antagonize nyo si Ina, bakit hindi kayo magbait-baitan? I mean, kung kikilos kayo, gawin niyo pa ilalim. Mom, never. I will never adjust or pretend for that girl. In fact, magle-level up pa nga ako eh. I will give her a harder time. That's right. Hindi tayo mapapasunod ni Ina. Siya ang dapat sumunod sa atin. No, Mommy. We don't need to change our tactics. Nagsisimula pa lang naman kami sa resto eh. But once we do a full force attack on her, the damage will be so bad. Na si Lola na mismo magpapalaya sa kanya. Nagsumbong si Joanna. Halatang-halatang gusto ka niya talaga masira kay Lola. Mahihirapan ka talaga ng evil twins na yan. Basta, kahit maging pasaway sila sa akin, pagtsatsagaan ko pa rin sila. Basta wag lang nila ako sasaktan. Every time you see me, natutulala ka. Masyaming ka rin no? Ganyan yung suot mo. Wow! Gusto mo pala ako maghubad, no? Sabi ko na nga ba eh. Nagnagasaan mo. Mukha mo! Pero oo, matagal ko nang pinagnanasahan. Naisuot mo to habang nagtatrabaho. I'm never gonna wear that. Akala niyo ba magpa-party tayo dito? Marami tayong tambak na gawain. Minit kayo nandito para mag-model. Okay?
Madudumihan kayo. Tsaka yung suot mo sapatos, hindi ka makakilos na maayos dyan. Oh, really? I'm so sorry. Well, then I'll take it off. Then catch it. Whoa. How did you do that? Hindi kita uunguan, Jonah. No. Ang tagal ko nang sinasabi sa sarili ko na sige lang. Pagtitiisan ko yung mga pag-uugali nyo, pero never kong ito-tolerate yung pamimisikal nyo. Good morning. Good morning, sir. So are you ready to present your concept with the new look and image ng restaurant? Yes, sir. And I'm sure marami din pong ibabatong ideas si Joanna. Okay, let's start. Yes, sir. Di ba po sa mga sarili nating bahay, kapag may bisita tayo, gusto natin at ease sila. So yun din sana yung gusto kong maramdaman ng customers natin. Pero ma-achieve natin yan, gawin nating mas cozy and comfortable yung restaurant natin. We can achieve that sa lighting, plush seats, and moody tones na... Akala ko ba ang goal mo ay makatipid ng budget? Pero gusto mong palitan yung color ng walls? And then you want plush seating. You know that plush means expensive, right? Alam ko. Pero, hindi tayo bibili ng mga bagong furnitures. We can do upcycling. Yung mga sira nating couches, pwede natin ipagawa yon. Tapos, pwede tayong magpagawa ng comfy covers. Kaya, makakatipid pa rin tayo. Pero, ma-achieve pa rin natin yung same expensive effect na gusto natin sa seats. And also po yung sa moody tones na vision ko, ito po. Hindi naman po natin kailangan ng madugong paint job. Para po ma-achieve natin yan, we can add some dark accents here and there. And napansin ko rin na ang dami nating flower pots sa labas, so kailangan natin linisin yon. And lastly, kung pwede sana magpasok tayo ng plants dito sa loob para magmukhang buhay yung vibe nitong restaurant. Ina, I really like your ideas. Thanks.